Sina Ash, Misty, at Brock ay sa wakas ay nakarating na sa Safari Zone, kung saan inakala nilang madali silang makakahuli ng kahit gaano karaming Pokemon na gusto nila. Sobrang saya ni Ash na nasa Safari Zone siya kaya kumakanta siya habang naglalakad. Pinatitigil siya ni Brock pero lalong nilakasan ni Ash ang kanyang pagkanta. Biglang lumitaw ang warden na si Kaiser at sinabihan silang manahimik. Nang tanungin siya ni Ash kung ano ang kanyang problema, naglabas si Kaiser ng baril at itinutok ito kay Ash. Sa loob ng istasyon, ipinakita sa kanila ni Kaiser ang isang basket ng safari balls at isang bingwit. Nang susubukan itong abutin ni Ash, muling inilabas ni Kaiser ang kanyang baril at mariing ipinaliwanag na ang mga safari ball at bingwit na ito lamang ang pinapayagan sa lugar na yon, at kung lalabag sila sa patakaran, ang kanyang thunderbolt o baril ay susunog sa kanila. Nakakita si Misty ng isang lumang litrato ni Kaiser noong bata pa ito habang may hawak na dratini sa ibabaw ng mesa. Habang tinitingnan nito ni Ash at Misty ng malapitan, sinabi ni Brock na nakarinig siya ng chismis tungkol sa isang dratini na naninirahan sa Safari Zone at pinapatunayan ng litrato na totoo ang sabi-sabi. Mabilis na tumakbo si Kaiser, inagaw ang litrato, at sumigaw na walang dratini doon. Iniwan sila ni Kaiser at dinala ang litrato. Nagtaka si Misty kung bakit ganoon ang inasal ni Kaiser at sinabi naman ni Brock na may kakaibang nangyayari sa Safari Zone. Iminungkahi ni Ash na tawagan nila si Professor Oak para magtanong tungkol kay Kaiser. Ipinakita ang eksena kay Kaiser na hawak ang litrato at tinitingnan ito. Humingi siya ng paumanhin sa dratini at nangakong hindi na ito muling iistorbohin. Habang nangyayari ito, ipinaliwanag ni Professor Oak kina Ash na 30 taon na ang nakalilipas, isang dratini ang natagpuan ni Kaiser sa Safari Zone. Dinayo ng mga trainer mula sa iba't ibang dako ang lugar para makita ang dratini at hinuli rin nila ang marami pang ibang Pokemon sa Safari Zone. Literal nilang sinira ang Safari Zone at mula noon, tanging Safari Balls na lang ang pinapayagang gamitin doon. Hindi na muling nahanap ang dratini, at ang litrato na lamang ang natira rito. Samantala, nakikinig ang Team Rocket mula sa bubong. Narinig nila ang tungkol sa dratini at naisip na magandang Pokemon ito para sa kanilang boss. Umalis sina Ash sa istasyon at biglang tumalo ng Team Rocket sa harap nila. Nagalit si Kaiser sa kanila dahil sa pagkanta ng kanilang motto at nagsimula siyang magpaputok sa kanila. Sinabi ni Ash sa Team Rocket na umalis na lang sila dahil wala naman silang pambayad para makapasok sa Safari Zone. Sa kanyang gulat, sumang-ayon ang Team Rocket at sinabing mananatili na lang sila sa istasyon habang ginagawa ni Ash ang Safari Challenge. Pumasok sina Ash, Misty, at Brock sa Safari Zone at biglang may sumugod na kawan ng mga toros sa kanila. Nakahuli sina Ash at Brock ng tig-isang toros. Nakakita si Ash ng isang Rhyhorn at hinagisan ito ng Pokeball, pero muling dumaan ang kawan ng mga toros kaya isang toros ang aksidenteng nahuli ni Ash. Tumakbo ang Rhyhorn palayo habang tinanggap na lang ni Ash na may susunod pang pagkakataon. Balik sa istasyon, naglabas ng mga baril sina Jessie at James at tinanong si Kaiser tungkol sa dratini. Sinubukan ni Kaiser na tumakas pero ginamitan siya ni Arbok ng rap. Tumanggi si Kaiser na magsalita kaya gumamit ang Team Rocket ng iba't ibang paraan para paaminin siya, pero matigas pa rin si Kaiser. Nakatakas si Kaiser mula kay Arbok at inatake ang Team Rocket. Inilabas ni Jessie ang kanilang secret weapon na isang robot. Sinimulang kilitiin ng robot si Kaiser hanggang sa napilitan itong sabihing ituturo niya kung nasaan ang dratini. Habang nangyayari ito, nangingisda sina Ash at ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Misty ang kanyang espesyal na pain, ang Misty Special, na kamukha niya mismo. Nakabingwit ang kanyang pain ng isang Gyarados at kamuntikan ng hindi makatakas ang magkakaibigan mula sa galit na Pokemon. Nakita nila si Kaiser na hawak pa rin ang tickling robot. Sinabi ni Kaiser sa kanila ang ginagawa ng Team Rocket at dinala sila sa isang lawa. Mabilis na tumakbo sina Ash sa lawa. Nandoon na ang Team Rocket at nagsusuot na ng scuba equipment. Sumisid sila para hanapin ang dratini. Nakakita si Jessie ng isa at sinubukang dalhin ito sa pampang. Sa kanyang pagmamadali, naapakan niya ang mga breathing tube ni James at Meowth kaya hindi makahinga ang mga ito. Lumalapit na sana ang dratini kay Jessie, pero lumitaw sina James at Meowth sa ibabaw ng tubig kaya natakot at lumayo ang dratini. Nagalit si Jessie at iminungkahi na gumamit sila ng isang electric time bomb. Inakala nilang mapapatulog ng bomba ang lahat ng Pokemon sa ilalim ng lawa para lumutang ang mga ito. Nakarating sina Ash sa lawa at sinabi sa Team Rocket na wala silang Safari Balls kaya hindi nila mahuhuli ang dratini. Itinapon pa rin ni Jessie ang bomba sa lawa. Sumisid sina Kaiser at Ash para kunin ang bomba. Inilabas ni Misty si Staryu para sagipin sina Ash at Kaiser dahil alam niyang mauubusan sila ng hangin. Sinabihan ni Ash si Staryu na dalhin na si Kaiser sa ibabaw habang siya naman ay kinuha ang bomba. Sinubukan niyang lumangoy pa itaas dala ang bomba pero naubusan na siya ng hangin.
Isang anino ang lumitaw sa ibabaw ni Ash at nagdilim ang kalangitan. Akala ng lahat ay may darating na bagyo, pero isa palang Dragonair ang lumalabas mula sa ilalim ng lawa para iligtas si Ash. Nakarating si Ash sa ibabaw ng tubig sakay ng Dragonair at itinapon niya ang bomba sa Team Rocket. Tinamaan sila ng pagsabog at tumalsik silang lahat sa langit. Napaiyak si Kaiser dahil napagtanto niya na ito ang Dratini na nagligtas sa kanya noong nalulunod siya nung bata pa siya. Masaya siya na nakatulong siyang protektahan ng Dragonair at ang maliit na anak nito. Ipinadala ni Ash ang lahat ng Pokemon na nahuli niya sa Safari Zone kay Professor Oak. Natawa na lang siya nang makitang nasagasaan si Professor Oak ng kawan ng mga Tauros na siyang tanging Pokemon na nahuli niya. Pagkaalis sa Safari Zone, nakakita sina Ash, Misty, at Brock ng isang tulay na pwedeng gamiting shortcut papuntang Sunny Town. Susubukan sana nilang tumawid nang pigilan sila ng isang gwardya at sabihing hindi pa natatapos ang tulay. Tinanong ni Ash kung pwede silang maglakad na lang pero sinabi ng gwardya na mahigit 10 milya ang haba nito at aabutin sila ng dilim bago makarating sa kabilang dulo. Sinabi rin niya na bagaman hindi pa tapos ang kalsada, bukas na ang bicycle path at kung may mga bisikleta sila ay maaari silang makatawid. Nagreklamo si Misty na kung hindi lang sana sinira ni Ash ang kanyang bisikleta, sana ay nakatawid na sila. Pumunta ang magkakaibigan sa Pokemon Center para mag-isip ng paraan kung paano makakakuha ng bisikleta. Nilapitan sila ni Nurse Joy para humingi ng tulong at kaagad naman itong inalok ni Brock ng tulong. Sinabi ni Nurse Joy na nag-aalala siya sa isang may sakit na Pokemon sa Sunny Town. Nakiusap ang Nurse Joy ng Sunny Town na padalhan ito ng gamot pero masyadong busy ang Nurse Joy na kaharap nila para maghatid. Nagboluntaryo sina Ash na maghatid ng gamot pero wala silang mga bisikleta. Pinahiram sila ni Nurse Joy ng mga bisikleta na pagmamay-ari ng Pokemon Center. Agad na nagkarera sina Ash sa tulay patungong Sunny Town. Gayunpaman, sa ilalim ng tulay, nakita ng Team Rocket ang grupo ni Ash sa bicycle path. Matapos magpahinga ng grupo ni Ash para uminom, isang bike gang ang lumapit sa kanila. Susubukan sana nilang tumakas, pero napalibutan na sila. Sinabi ni Chopper, ang pinuno ng gang, na gusto nila ng introduction. Nagpakilala sina Ash, Misty, at Brock at akmang tatakbo na, nang sumigaw ang biker na si Tyra na ang ibig sabihin ng introduction ay isang Pokemon battle. Hindi napigilan ni Brock na mag-flirt kay Tyra kaya bukod sa nasampal na siya ay nabasted pa siya. Tinanggap ni Ash ang hamon at inilabas si Bulbasaur habang si Chopper naman ay inilabas si Golem. Gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip pero nagtago si Golem sa loob ng shell nito kaya walang epekto ang atake at natalo si Bulbasaur gamit ang tackle. Inilabas ni Ash si Charmander at gumamit ng Ember pero wala rin itong silbi laban kay Golem. Gumamit si Golem ng Rock Throw para atakihin si Charmander pero nagmintis ito. Gumamit si Charmander ng Flamethrower at Fire Spin para hindi makagalaw si Golem. Gumamit si Golem ng tackle habang balot ng apoy at nasunog nito pati ang mga nanonood sa Gedli. Hindi mapigilan ni Ash at Charmander ang tumawa ng husto. Pinabalik ni Chopper ang Golem pero uminit ang Pokeball dahil sa apoy kaya nagpatalon-talon si Chopper habang pinapasa ang Pokeball sa kanyang mga kamay na parang mainit na patatas. Ang lieutenant ng gang na si Tyra ay hinamon si Misty sa isang laban. Pumayag si Misty at inilabas ni Tyra ang Cloyster. Susubukan sana ni Misty na ilabas si Starmie, pero si Psyduck ang lumitaw. Noong una ay galit na galit si Misty dahil si Starmie ang gusto niya, pero nagpa siya siyang bigyan ng pagkakataon si Psyduck. Nang umabante si Psyduck, pinagtawanan ito ng buong bike gang at sinabing hindi pa sila nakakita ng ganoong kaawa-awang Pokemon. Inutusan ni Misty ang Pokemon na gumamit ng Tail Whip, kaya lumapit ito sa Cloyster habang iginagalaw ang buntot. Pinigilan ni Ash ang sarili na tumawa. Nabigo ang atake ni Psyduck at natusok pa ang buntot nito sa matutulis na shell ng Cloyster. Inutusan ni Misty si Psyduck na gumamit ng Scratch Attack pero ang kamay naman nito ang natusok. Inutusan ni Misty si Psyduck na gumamit ng Disable at Confusion pero hindi nito magawa dahil hindi pa masakit ang ulo nito. Matapos ang ilang ulit na kahihiyan, ginamit ng Cloyster ang clamp para ipitin ang buntot ni Psyduck at natalo si Misty sa laban. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Misty na bigyan si Psyduck ng sakit sa ulo gamit ang kanyang bisikleta, kahit pinipigilan siya ni Brock. Biglang may narinig silang tunog na parang sirena. Akala ng bike gang ay may ibang gang na gustong makipag-away, pero lumitaw ang Team Rocket at ginawa ang kanilang moto. Noong una ay galit ang bike gang, pero nang makilala kung sino talaga sila, itinuring nilang mga bayani sina Jessie at James dahil naging bahagi pala ang mga ito ng kanilang gang noon. Nakiusap si Jessie sa gang na tulungan silang talunin sina Ash. Pumayag si Chopper at inutusan ni Meowth ang gang na hulihin ang mga Pokemon ni Ash. Sa kabutihang palad, bago pa makaatake si Chopper, mabilis na dumating ang mga pulis sa pamumuno ni Officer Jenny, na nakilala ang gang bilang mga panggulo na matagal na nilang hinahabol.
Mabilis na tumakas ang gang. Naguluhan ang Team Rocket sa biglang pag-alis ng mga ito, pero nang makita ang mga sasakyan ng pulis, napilitan din silang tumakas. Nag-alok si Officer Jenny na ihatid sina Ash, pero bigla siyang nakatanggap ng tawag sa radyo na kailangan siya sa ibang lugar. Biglang pumangit ang panahon at bumuhos ang malakas na bagyo. Samantala, sinabihan ni na Chopper at Tyra ang Team Rocket na dumaan sa bagyo gamit ang kanilang mga unicycle at magsilbing modelo para sa buong gang. Dahil sa pride, pumayag ang Team Rocket. Sa Sunnytown Pokemon Center, nag-aalala na si Nurse Joy dahil lalong lumalala ang kalagayan ng may sakit na Shellder at wala pa rin sina Ash. Sa tulay naman, may dumadaang barko kaya umangat ang gitna ng tulay. Desidido si Ash na makatawid dahil kung maghihintay pa sila ay huli na para sa Shellder. Sinubukan ng Team Rocket na tumalon patawid, pero ginamit ni na Ash ang kanilang mga ulo bilang tuntungan para makatalon sa kabila, dahilan para mahulog ang mga kontrabida sa tubig. Nang makita ng bike gang ang ginawa ng grupo ni Ash sa Team Rocket, galit nilang hinamon si Ash ng isa pang laban. Sinabi ni Ash na hindi siya pwede dahil kailangan niyang ihatid ang gamot para sa may sakit na Pokemon. Napagtanto ng bike gang kung gaano katapang sina Ash sa pagbibisikleta sa gitna ng bagyo para sa isang mabuting layunin. Sumama ang gang kina Ash para tulungan silang makarating sa Sunnytown. Sa wakas ay nakarating sila sa Pokemon Center at agad na ibinigay ni Nurse Joy ang gamot sa Shellder. Agad na gumaling ang Pokemon dahil sa gamot. Ang mga bagong bayani ng bike gang ay naging sina Astig na Ash at matinding Misty, habang si Brock naman ay sinabi kay Tyra na pwede siyang tawagin nitong Honey. Sinagot naman siya ni Tyra ng isang malakas na sampal sa mukha. Samantala, lumitaw ang Team Rocket mula sa tubig na magkakasama sa isang unicycle at malungkot na nagpidal palayo habang pinagtitinginan ng mga tao. Naglalakad sina Ash, Misty, at Brock sa isang daanan nang biglang bumuhos ang ulan. Sumilong sila sa loob ng isang kakaibang mansyon. Pagpasok nila, nagsimulang makipaglaro si Pikachu sa isa pang Pikachu. Sinabi ni Misty na cute ang Pikachu at binuhat niya ito, pero napansin niyang kakaiba ang mukha nito, kaya nabitawan niya ito sa takot. Inakala ni Brock na baka ito ay isang bagong uri ng Pikachu. Sinubukan itong hulihin ni Ash, pero pinigilan siya ng isang batang babae na nakadamit na eksaktong katulad ni Ash. Sinabi ng batang babae na ang pangalan niya ay Duplika at ang kakaibang Pikachu ay ang kanyang Ditto. Binasa ni Ash ang tungkol kay Ditto sa Pokédex at sinabi rito na ang tanging move lang na nagagamit ni Ditto ay Transform. Inakala ni Ash na wala itong kwentang Pokemon dahil panggagaya lang ang alam nito, kaya hinamon ni Duplika si Ash sa isang laban. Pinili ni Ash si Bulbasaur at sinubukan itong umatake gamit ang Razor Leaf, pero nag-transform si Ditto bilang Bulbasaur at gumamit ng Vine Whip, dahilan para matalo si Bulbasaur at magulat si Ash. Dinala ni Duplika ang magkakaibigan sa isang kwarto na puno ng mga costume. Nagpalit si Duplika at lumabas na nakadamit bilang Nurse Joy. Pagkatapos ay nagpalit muli siya at lumabas bilang Officer Jenny. Ipinaliwanag ni Duplika na gamit ang mga costume na ito, kaya niyang gayahin ng kahit sino ng perpekto. Sabi naman ni Brock wala raw itong adult charm ng mga taong ginagaya niya. Nagpalit muli si Duplika bilang Misty at ginaya ito ng perpekto, maliban sa mga mata dahil asul-berde ang kay Misty, habang kayumanggi naman ang kay Duplika. Masama pa rin ang loob ni Ash dahil natalo siya ng isang peke. Ipinaliwanag ni Brock na kapag nag-transform ang isang Ditto, nakokopya rin ito ang mga moves ng kalaban. Sinabi ni Misty na sa pamamagitan ni Ditto ay pwedeng maging Pokemon Master si Duplika. Sinabi ni Duplika na hindi niya gustong maging Pokemon Master, gusto lang niyang maging isang Ditto Trainer at maging isang sikat na bituin. Nagkaroon ng flashback kung saan ipinakita si Duplika at si Ditto na nagtatanghal sa harap ng maraming tao. Ipinaliwanag ni Duplika na nagsimula siyang mag-show dahil mahilig siyang manggaya ng mga Pokemon. Sa flashback, humingi si Duplika ng volunteer mula sa madla. Isang macho kang umakyat at ginaya ito ni Ditto, pero hindi nagbago ang mukha nito. Sumunod ang isang Voltorb, pero ganoon pa rin ang nangyari. Nagsimulang magbuo ang mga tao at sumigaw na tanga raw si Ditto dahil hindi makagaya ng tama. Sa galit ni Ditto habang nasaan yung Voltorb, gumamit ito ng self-destruct bilang ganti sa mga pang-iinsulto. Sinabi ni Duplika na tumigil na siya sa pagtatanghal dahil ayaw makita ng mga tao ang palpak na panggagaya ni Ditto. Biglang namatay ang mga ilaw sa mansyon at bumukas ang spotlight sa entablado. Lumitaw ang Team Rocket at ginawa ang kanilang motto. Pumalakpak si Ash at sinabing tapos na ang palabas kaya umuwi na sila. Ipinaliwanag ni Jessie na naroon sila para nakawin si Ditto, kinuha ni Meowth ang Pokemon, at gumamit si Weezing ng Smug. Nang mawala ang usok, wala na ang Team Rocket. Dinala ng Team Rocket si Ditto sa isang maliit na bahay. Nagdiriwang sila dahil sa wakas ay nakapagnakaw na sila ng Pokemon. Naglabas si James ng libro tungkol sa Pokemon at inutusan si Ditto na mag-transform bilang Dratini para ibigay sa kanilang boss.
Bago ito ibigay, naisip ni Jessie na maglibang muna. Ipinakita ni Jessie ang isang litrato kay Dito at inutusang gayahin kung ano ang magiging itsura ng taong yun paglaki. Nang silipin ni na James at Meowth, nakita nilang litrato ito ng isang batang lalaki, ang unang boyfriend ni Jessie. Ginaya ito ni Dito pero nanatili ang sariling mukha nito. Nagpagulong-gulong sa tawa sina James at Meowth dahil napakapangit daw ng mukha ng unang boyfriend ni Jessie, kaya binugbog sila nito. Galit na sinigawan ni Jessie si Dito pero dinilaan lang nito ang mukha niya na mas lalong ikinatawa ng dalawa. Inutusan niya ulit si Dito na maging Dratini habang ipinapakita ang larawan nito mula sa libro, pero ginaya lang ni Dito ang libro mismo. Natakot si Dito nang pagbantaan siya ni Jessie na gagawin siyang jelly kung hindi pa siya magtatagumpay. Sa mansyon, malungkot si Duplika habang pinaliligiran ni na Ash. Sinabi sa kanya ni Misty na huwag mag-alala dahil hinahanap na ni na Pidgeotto at Zubat si Dito. Maya-maya ay bumalik na sina Pidgeotto at Zubat at nahanap na nito kung nasaan si Dito. May naisip na plano si Duplika para mabawi ito. Samantala, dahil sa mga pananakot ng Team Rocket ay nagawang maperpekto ni Dito ang kanyang transformation. Biglang namatay ang mga ilaw at lumitaw sina Ash, Misty, Brock, at Duplika na nakasuot ng uniforme ng Team Rocket at ginaya ang kanilang moto. Napagtanto ni na Ash na masaya palang sabihin ang moto ng Team Rocket. Nagalit ang Team Rocket lalo na't mali ang sinabi ni Duplika, sinabi niyang ignite sa halip na unite. Sinabi ni na Ash sa Team Rocket na ibalik si Dito, pero hindi na nila makilala kung alin ang tunay na Meowth. Napaiyak sa tuwa si Duplika at nagpasalamat pa sa Team Rocket dahil sila ang nakapagturo kay Dito kung paano manggaya ng tama. Naiyak ang Team Rocket at ibinigay ang isang Meowth kay Duplika bago sila umalis. Sumigaw si Duplika na ang ibinigay sa kanya ay ang tunay na Meowth at hindi si Dito, kaya hinabol niya sila. Ibinato ni Duplika ang tunay na Meowth sa balon at kinagat naman ni Dito ang braso ni Jessie bago tumalon pababa. Nasalo ni Duplika si Dito at naglabas naman ang kanan ng Team Rocket. Nag-transform si Dito bilang kanan at itinira si Pikachu papunta sa balon para kuryentehin sila. Nakalmot ni Meowth ang balon sa sakit kaya muling tumalsik ang Team Rocket sa langit. Bumalik si Dito sa dati nitong anyo at niyakap si Duplika. Pagkatapos ay nag-transform si Dito sa Pikachu. Pinuri ni Ash si Dito at tinanong si Duplika kung sino ang tunay na Pikachu. Biro ni Duplika, kailangan pa ni Ash ng training dahil hindi na niya makilala ang sariling Pokemon. Sa mansyon, naglagay si Duplika ng sign na bukas na muli ang House of Imite. Nagpaalam na sina Ash at naisip ni Ash na sana ay may Dito rin siya dahil parang nasa kanya na ang lahat ng Pokemon sa isa lang. Samantala sa kagubatan, pinipilit ni na Jessie at James na bihisan si Meowth bilang Dratini para ibigay sa kanilang boss. Kinalmot sila ni Meowth kaya binugbog nila ito.